Simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, December 9, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, mahigit pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina kasado na ngayong araw. DOJ at DILG nilinaw na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa ICC. Ombudsman Jesus Crispin Remulla tiniyak na susundin ang mga ebidensya makarang lumabas sa isang ulat na may napunta umanong allocable kina Congressman Zando Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. PNP tiniyak ang kaayusan sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Senado tutulak pa rin ang paglikha ng Independent People's Commission kahit hindi interesado ang Malacanang. 200 pesos na taas sahod ng mga manggagawa wala sa kamay ng Malacanang. Sa atin naman pong Metro News, gambling advertisement bawal na sa Pasig City. Sa ating Science and Technology News, mga artificial intelligence chatbot kayang makaimpluwensya ng mga botante batay sa mga pag-aaral. Sa atin naman pong lifestyle news, dandaang Egyptian artifacts na sira dahil sa leak sa Louvre Museum. Para sa ating music trivia, ngayong petsa pumanaw ang isa sa miyembro ng Swedish pop rock duo na nagpasikat ng mga awiting It Must Have Been Love at Dangerous. Sino siya at anong singing duo ang kinabilangan niya? Alamin. Sa atin naman po balitang kakaiba, pinakamaliit na kalabaw sa buong mundo matatagpuan sa India. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po, si Kenny Gacosta. Darito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng gasolina. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Wala namang magiging paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene. Ito na ikalawang sunod na linggo na nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina. 774 Balita Ngayon. Samantala, nilinaw ng Department of Justice o DOJ at ng Department of Interior and Local Government o DILG na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Inihayag ito ng DOJ at DILG makaraang sabihin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may lumabas ng warrant of arrest laban kay de la Rosa. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadullon, hindi pa beripikado ang naging pahayag ni Roque at nilinaw rin niyang ang pagsubaybay sa galaw ni De La Rosa ay responsibilidad ng law enforcement at intelligence agencies at hindi ng DOJ. Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na marahil ay mas maraming nalalaman si Roque kaysa sa kanila. Tiniyak naman na kalihim na agad niyang kukumpirmahin sakaling makita na niya ang aktual na dokumento. Samantala, Senate President Tito Soto sasabihan si Senator Bato de la Rosa na pumasok na sa Senado kapag nagkausap na sila. Narito ang report ni Conde Batak. Papayuhan ni Senate President Tito Soto III si Senator Ronald Bato de la Rosa na pumasok na sa Senado sakaling kausapin siya nito. Ayon kay Soto, mula nang nag-resume sila ng sesyon noong November 10 at hanggang sa ngayon ay hindi tumawag sa kanya si Senator Bato. Kahit anya sa kanilang group chat ay wala ring paramdam si De La Rosa na maaaring nababasa ang usapan pero hindi lang nagre-react. Pero kung sakaling kausapin siya ni De La Rosa ay sasabihan niyang pumasok na ito lalo't mabibigat ang mga komite na kanyang naiwan.
Tiniyak naman ni Soto na may gagawin ang liderato ng Senado para kay De La Rosa, gaya na lamang anya ng proteksyon na ginawa noon ng institusyon para kina dating Senator at ngayon Congresswoman Laila de Lima at dating Senator Antonio Trillanes IV. Ipatutupad anya ng mataas na kapulungan ang umiiral na rules para sa mga senador na nahaharap sa kaso. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong balita, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susundin niya ang mga ebidensya makaraang lumabas sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na halos 1.2 trillion pesos na allocable fund ang napunta umano kina Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Remulla, kung saan sila dalhin ng mga ebidensya ay tinitiyak niyang iakit niya ito sa proper forum at hindi sila mamimili. Batay sa ulat ng PCIJ, ang allocables ang itinuturing na ngayong bagong anyo ng pork barrel. Nakasaad pa sa ulat na sa halos 1.2 trillion pesos na allocable fund, 15.8 billion pesos ang inilaan para kay Congressman Sandro habang 14.4 billion pesos naman ang napunta kay Romualdez sa nakalipas na 3 taon. Samantala, warrant of arrest laban kay Sara Diskaya ilalabas na ngayong linggo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Inaasahang mailalabas na ngayong linggo ang warrant of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya na sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malapit na ang aktual na pag-aresto kay Diskaya, kasabay ng 8 DPWH officials sa Davao Occidental na nagpahayag ng kahandaang sumuko sa National Bureau of Investigation. Giit ng Pangulo, tuloy-tuloy ang investigasyon at pananagutan ng lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Tinitiyak din niya na maibabalik sa taong bayan ang bawat pisong inabuso at kinurakot ng mga tiwali. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na nakahanda ang kanilang puwersa para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela na magsisimula na ngayong araw. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, magdideploy ang pambansang pulisya ng sapat na bilang ng mga pulis sa mga pangunahing transport hub, pangunahing kalsada at mga rutang inaasahang maapektuhan ng welga. Layunin nitong matiyak na maayos ang trapiko at maiwasan ang anumang aberya. Sinabi pa ni Nartates na magpapakalat din sila ng mga police vehicle na nakaantabay upang agad na matulungan ang mga commuter na nahihirapang makasakay dahil sa tigil pasada. Inanunsyo ng Manibela ang pagkakasa ng nationwide transport strike mula December 9 hanggang 11 bilang protesta sa umano'y sobrang taas na multa, mabagal na proseso ng dokumento sa ilang ahensya ng gobyerno at dagdag na pasanin tulad ng obligasyon sa pagkuha ng provisional authorities. Samantala, investigasyon ng Kamara ukol sa 2.7 billion pesos na shabu smuggling sisimulan ngayong araw. Narito ang report ni Grace Mariano. Aarangkada na ngayong araw ang investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs ukol sa smuggling ng 2.7 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Port of Manila noong Enero. Ayon kay Committee Chairperson, Representative Jonathan Kate Flores, aalamin sa pagdinig kung meron bang customs personnel ang iniimbestigahan o kinasuhan dahil sa insidente at kung paano nakalusot sa customs ang nabanggit na shabu shipment. Sa paghulong ng investigasyon ng Kamara ay umaasa si Flores na madedetermina kung kailangan din ba ng overhaul
sa mga tauhan ng BOC katulad ng sitwasyon ngayon sa Department of Public Works and Highways. Interesado din si Flores na malaman kung gaano katibay o kalakas ang mga kasong isinasampa laban sa mga akusadong drug smugglers dahil marami sa mga ganitong kaso ang ibinabasura lang ng korte. Target din ni Flores na silipin ang hakbang ng Professional Regulation Commission para mabawi o mapawalang bisa ang lisensya ng mga customs broker na nasasangkot sa shabu smuggling. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Hindi pa pipigil ang Senado sa pagsusulong at pagpapasa ng Senate Bill 1512 o ang panukalang batas na naglalayong lumikha ng Independent People's Commission o IPC na siyang mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Pagtitiyak ito ni Senate President Tito Soto sa gitna na rin ng kawalan ng interes ng Malacanang sa IPC sa pangambang maging duplikasyon lamang ito ng Office of the Ombudsman at Department of Justice. Sinabi ni Soto na hindi pa napag-aaralan ng palasyo ang nabanggit na panukalang batas. Sa takdang panahon anya ay maaari nilang talakayin at ipaliwanag sa Malacanang ang hangarin at nilalaman ng Senate Bill 1512 kung saan si Soto ang pangunahing may akda. Iginit ni Soto na ang panukalang IPC ay mas may ngipin at mas may kapangyarihan kumpara sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na ang mandato lamang ay tumulong sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects. Oras na matapos sa panukalang 2026 national budget ay sunod na tututukan ng Senado ang pagpapasa sa panukalang Independent People's Commission. Samantala mahigit 132,000 na individual na apektuhan ng nagdaang bagyong Wilma. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Siya. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, iginiit ng Malacanang na magkaiba ang proseso sa pagtaas sa sahod ng Military at Uniform Personnel o MUP at sa hinihinging 200 peso wage hike para sa mga ordinaryong manggagawa. Tugon ito ng palasyo sa pagkwestiyon ng kilusang Mayo 1 sa pag-aproba ng dagdag sahod at subsistence allowance ng MUP habang wala pa ring aumento sa mga manggagawa. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, direktang nasa kapangyarihan ng Pangulo ang pag-adjust sa sahod ng MUP, kaya naipatupad ito sa pamamagitan ng executive order. Ngunit ang 200 pesos across the wage o across the board wage hike para sa mga private sector workers ay hindi basta maipag-uutos ng Pangulo dahil kailangan itong aprubahan ng Kongreso bilang isang batas. Dagdag pa ng palasyo, tuloy-tuloy pa rin ang aumento sa sahod sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board habang nananatili sa Kongreso ang aksyon sa panukalang 200 pesos na dagdag sahod. Samantala, pamahalaan binalaan ng mga mamamalakay o mamalakaya sa importasyon ng isda. Gina Mape sa report. Nagbabala ang mga mamamalakayan sa pamahalaan laban sa importasyon ng isda sa pagsasara o pagtigil ng fishing season ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakayan ng Pilipinas o pamalakaya. Ang importasyon ng isda ay mapanganib sa local fish production. Pinaalalahanan ng grupo ang gobyerno na huwag umangkat ng isda sa harap ng artificial shortage dulot ng 3 buwang pagsasara ng Visayan Sea at iba pang pangunahing
fishing grounds. Gitang pamalakaya, walang epekto sa presyo sa palengke ang pagbaha ng mga inangkat na isda dahil mga pribadong trader ang nagtatakda rito, hindi ang supply. Kung may higit alira na bumababa ay ang presyo ng produkto ng mga lokal na banging isda na hindi kayang makipagsabayan sa bagsak presyo ng mga imported na isda. Panawagan nila sa pamahalaan, itigil na ang walang batayang closed fishing season at ang akibat na importasyon. Sa halip nila ay palakasin ang lokal na produksyon ng isda sa pamamagitan ng suporta sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda tulad ng subsidy sa panahon ng kalamidad at pagtitiyak ng eksklusibong karapatan sa tradisyonal na pangisdaan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Ipinagbabawal na ang pagpopromote ng sugal sa loob ng jurisdiksyon ng Pasig City. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, sa bisa ng ipinasang ordinansa sa lungsod, ipinagbabawal na sa Pasig City ang paglalagay ng billboards, signages o sponsorships mula sa gambling companies. Inihayag ni Soto na bagaman may mga bagay pa rin na hindi sakop ng kapangyarihan ng LGU, lalo na kung national o online, ang pinag-uusapan, malaking hakbang pa rin ang pagbabawal ng advertisement ng sugal sa lungsod sa pagresolba sa gambling addiction. Ibinahagi rin ni Soto na ang Pasig City din ang kauna-unahang lokal na pamalaan na nagpatupad ng ban sa Pogo at computer gambling shops o e-games noong 2022. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos 0.07 centavos. Nasa 68 pesos and 79 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 73 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 74 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi December 8, 36, 22, 49, 51, 45, at 5. May papremyo naman ito na 188,122,816 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 4, 10, 30, 19, 8, at 38. Kung saan naabot sa 13,840,806 pesos and 80 centavos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating science and technology news, mga artificial intelligence chatbot kayang makaimpluwensya sa mga botante batay sa mga pag-aaral. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Maaaring makaimpluwensya sa political views ng mga botante ang isang maikling pakikipag-usap sa isang partisan artificial intelligence o AI chatbot na may mga argumentong suportado ng ebidensya, totoo man o hindi, na nagpapatunay na partikular na nakakapanghikayat. Natuklasan sa mga eksperimento sa mga generative AI model tulad ng GPT-4o ng OpenAI at Chinese alternative DeepSeek na kaya nilang ilipat ang mga taga-suporta ni Republican Donald Trump sa kanyang Democratic opponent na si Kamala Harris ng halos 4 na puntos sa 100-point scale bago ang 2024 US presidential election. Samantala, ang mga taga-suporta ng oposisyon sa mga botohan noong 2025 sa Canada at Poland ay nagbago ng kanilang pananaw ng hanggang 10 puntos matapos makipag-chat sa isang bot na nakaprogram upang manghimok. Sinabi ni Cornell University Professor David Rand, senior author ng mga pag-aaral,
na sapat na ang mga naturang epekto upang mabago ang malaking bahagi ng mga desisyon sa pagboto. Nabati din sa mga pag-aaral na pinakakaraniwang taktik na ginagamit ng mga chatbot para mang-impluwensya ay ang pagiging magalang at pagbibigay ng ebidensya, ngunit ang mga facts at katibayan na binabanggit ng mga AI bot ay hindi nangangahulugang totoo. Bagamat tama ang karamihan sa kanilang mga claim na sumailalim sa fact-checking, inihayag ni Rand na mas maraming inaccurate claims ang ibinibigay ng mga AI na nag-a-advocate para sa mga right-leaning candidate. Samantala, maaari anyang higit pa nilang investigahan ang upper limit kung gaano kalayo ang posibleng mabago ng AI sa isip ng mga tao at susuriin din nila ang performance sa mga bagong artificial intelligence model tulad ng GPT-5 o Gemini 3 ng Google. Manatiling may kaalaman sa aghamat teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, daan-daang Egyptian artifacts na sira dahil sa leak sa Louvre Museum. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Mika. Nagkaroon ng isang water leak sa Egyptian Department ng Louvre Museum sa Paris, France nitong huling bahagi ng Nobyembre na nagdulot ng pagkasira sa daan-daang Egyptian artifacts. Ayon sa administrator ng museo na si Francis Steinbach, nasa 300 hanggang 400 na Egyptology journals at scientific documentations na nagmula noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo at ginagamit ng mga researcher ang naapektuhan ng leak na natuklasan lamang noong November 26. Tiniyak naman ni Steinbach na walang heritage artifact ang naapektuhan at wala sila ikalulugi sa mga koleksyong ito. Kasunod naman ito, nagsasagawa na sila ng restorative process sa mga nasirang item, kagaya ng pagpapatuyo sa mga ito sa kaipadadala sa isang bookbinder upang ma-restore at pagkatapos ay ibabalik sa mga shelves ng museo. Ang insidenteng ito ay kasunod ng daylight heist sa pinakaminibisitang art museum noong Oktubre, kung saan 4 na taong nagnakaw ng mga royal jewelries na nagkakahalaga ng tinatayang $102 million sa loob lamang ng 7 minuto. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, December 9, taong 2019, pumanaw si Gunn Marie Fredriksson, ang singer, songwriter, pianist at lead vocalist ng Swedish pop rock duo na Roxette kasama si Per Gessle. Nadayag daw si Fredriksson ng brain tumor noong 2002 na naging dahilan ng pagkawala ng paningin ng kanyang kanang mata. Ngunit matapos ng 3 taon ay gumaling siya at muling nasilayan ng publiko at matagumpay pang nakapagsagawa ng tour ang Roxette mula 2008 hanggang 2016. 17 taon na nakipaglaban sa cancer si Fredriksson bago ginupo ng sakit sa edad na 61. Ang duo na Roxette ay sumikat noong late 1980s at early 90s o 1990s. Ilan sa mga kilalang awitin ng Roxette ay ang Listen to Your Heart, Joyride, Dangerous at ang It Must Have Been Love na naging bahagi ng soundtrack ng pelikulang Pretty Woman na noong 1990 na pinagbidahan ni na Richard Gere at Julia Roberts. Ang It Must Have Been Love ay nag-top sa 10 bansa at naging biggest hit ng Roxette sa UK na umabot sa number 3 spot. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, pinakamaliit na kalabaw sa buong mundo matatagpuan sa India. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Lasungkit ng isang water buffalo o kalabaw sa India ang Guinness World Record na shortest living water buffalo. Ayon sa Guinness, ang 3 taong gulang na kalabaw na si Radha ay mataas na 2 feet lang and 8 inches. Lubhang maliit ito kumpara sa karaniwang sukat ng kanilang species na umaabot ng 5 hanggang 6 feet ang taas. Ayon sa nagmamayari kay Radha na si Trimbak Burate, balak nilang isali ang mura hybrid na si Radha sa mga international exhibitions dahil sa kakaiba nitong liit
na siguradong kagigiliwan ng mga tao. Yan, totoo nga, ang kasabihan, maliit man sa iyong paningin, nakakapuwing din. Minsan yung kakaiba, yun yung napapansin talaga. Alright, so kaya napansin ninyo ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Douglas M. Just out ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magdapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ano bang ating pag-uusapan sa opinion mo, opinion ko ngayong araw po ng Tuesday, December 9, 2025. Ito po ang ating katanungan, suportado ba ninyo ang pagbuo ng Independent People's Commission kapalit ng Independent Commission for Infrastructure o ICI? So ulitin ko mga kanyusik, suportado ba ninyo ang pagbuo ng Independent People's Commission kapalit ng Independent Commission for the Infrastructure o ICI. So bakit ba yan ang ating pag-uusapan ni araw po ng Tuesday? Tutukan niyo po yan sa ating pagbabalik mamaya po sa opinion mo, opinion ko. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, December 9, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po, si Kenny Gacosta. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 16 days bago ang araw ng Pasko. This Christmas countdown is brought to you by Electron College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa iyo. Ang ating po oras, 7:05 ng umaga.